Sa loob ng giyera ay hindi dapat kakita ng takot ang mga sundalong sasabak dito. Ang bawat laban na kanilang papasukin ay dapat nilang suungin ng buong tapang, walang bala na kakatakutan, walang sugat na iindahin, at walang sawang kakalabitin ng bawat gatilyo para magwagi. Ngunit papaano kung sa kalagitnaan ng bakbakan ng magkabilang kampo ay mayroong ibang sumali sa kanilang laban? Isang kakaibang kalaban na bago sa paningin ng dalawang kampo. Paano kakalabanin ng mga sundalo ang isang bagay na hindi madaling hagilapin at mayroong kakaibang lakas sa pakikipaglaban? Mula petsang November 1, 1955 hanggang April 13, 1975 ay sumiklab ang Vietnam War kung saan naglaban ang Communist Democratic Republic of Vietnam o ang North Vietnam laban sa puwersa ng US-backed Republic of Vietnam sa South. Ang pagpanig ng US sa South Vietnam sa giyera na ito ay nagmitsa sa pagkahati ng opinyon ng mga Amerikano o halos araw-araw ay mayroong nagwewelga sa labas ng gobyerno ng Amerika upang hikayatin ang gobyerno na itigil ang pagpapadala ng suporta sa Vietnam. Ngunit habang nagkakagulo sa labas ng gobyerno ng Amerika, ang mga sundalong Amerikano naman ay pinadala sa Vietnam ay nakikipaglaban sa isang bagay na hindi nila alam ang pagkakakilanlan. 12 sundalong Amerikano ang kasalukuyang naglalakad sa masukal na gubat ng South Vietnam pabalik sa kanilang kampo. Dapit hapon nang magsimula silang maglakbay pabalik sa kanilang kampo matapos ang buong araw na pagronda sa paligid ng gubat. Dahan-dahan silang nagmamarcha pabalik at ilang milya na lang ang kanilang tatahakin upang makabalik at makapagpahinga kasama ang pag-iingat sa bawat hakbang na maaari silang salubungin ng kalaban. Ang hindi nila alam ay nakamasid na ang mga ito sa bawat galaw nila. Ang Viet Cong at ang mga kakampi nitong mga tiga North Vietnam ay nakatago sa mga matataas na damo sa paligid ng gubat. Nakamasid ang mga ito sa galaw ng 12 sundalong Amerikano ng South. Hindi iniinda ang bawat kagat ng lamok sa kanilang balat at mga insektong palipad-lipad sa kanilang tenga. Tahimik na nag-aabang ang mga ito na makalapit ang mga taga-South sa kanilang pwesto. Nang mawala ang liwanag ng araw at makalapit ang mga taga-South sa kanilang pinagtataguan, ay inilabas ng isang sundalo mula sa North ang kanyang rifle at pinaputukan ang 12 sundalong Amerikano. Mabilis namang kumilos ang mga Amerikano. Nagtago ang mga ito sa damuhan at dumapa upang hindi tamaan ng kalaban. Sa madilim na paligid ng masukal na gubat ay nagpanitan ng bala ang magkabilang kampo. Ngunit habang abala ang mga Amerikano sa pakikipagpanitan ng bala, ang isa sa mga ito ay nakaramdam ng kakaibang kaluskos sa kanilang likuran. Akala niya ay isa itong kalaban, kaya mabilis siyang umikot at tinutukan ito ng baril. Ngunit laking gulat niya na imbis na sundalo mula sa norte ang kanyang makakalaban, ay kakaibang bagay ang kanyang makakaharap. Ang akala niya na isang malaking tumpok ng damo ay bigla na lamang tumayo. Ang anyo nito ay parang isang malaking unggoy na may mabalahibong katawan, mas malaki sa tao at malaki ang figura ng katawan. Dahil sa takot ay hindi makagalaw ang sundalong Amerikano, lalo na nang tumalon ang malaunggoy na figura papunta sa gitna ng bakbakan. Agad na huminto ang pagitan ng putok ng baril dahil sa nasaksihan ng magkabilang kampo. Ang halos 7 feet na halimaw ay nakatayo sa gitna nilang lahat. Ang mga miyembro ng Viet Cong ay sumisigaw sa kanilang lengguwahe na tila binibigkas ang pangalan ng halimaw. Hindi ito naiintindihan ng mga Amerikano, kaya't pinanood na lamang nila kung paanong pinaulanan ng bala ng mga taga-norte ang malaking kalaban. Hindi ito gumaganti sa bawat tama ng kalaban sa katawan nito, pero hindi rin ito tumitigil sa pagkilos papunta sa pwesto ng mga taga-norte. Mabilis itong tumalon ng mataas palayo sa mga sundalong Amerikano habang umaalulong ng malakas. Dahil sa eksenang ito ay nagkagulo ang mga taga-norte, ang malaking halimaw ay papunta na sa kanilang pwesto, kaya't dito na baling ang kanilang atensyon. Dahil naman dito ay nakahanap ng tiyempo ang 12 sundalo ng South at mabilis na tumakas pabalik sa kanilang kampo. Kinaumagahan matapos ang bakbakan sa gubat ay inilapit ng 12 sundalo ang kanilang karanasan sa kanilang commanding officer. Matapos nilang ikwento ang buong pangyayari ay nanghingi sila ng permiso upang balikan ang pinangyarihan ng bakbakan.
pinayagan naman sila ng commanding officer at bumalik ang grupo sa masukal na gubat upang mag-imbestiga. Nang makarating sila sa madamong parte ng gubat ay tumambad sa kanila ang bakas na iniwan ng kalaban. Nakita nila ang isang katawan ng miyembro ng Vietcong. Ang mukha nito ay puno ng takot at ang mas nakakabahala pa ay nawala ang kalahati ng katawan nito mula bewang pababa. Hindi kalayuan ay tinuro ng isang kasamahan ng mga Amerikano ang nawawalang kalahati ng katawan. Hinihinala nila na gawa ito ng halimaw na nakalaban nila kagabi dahil wala kahit isang tama ng bala ang mababaka sa katawan ng mga miyembro ng Vietcong. Imposible ring gawa ito ng tao dahil sa paraan ng paghahati ng katawan nito ay para lamang itong pinunit na papel. Nakarating ang kwentong ito sa mga lokal na naninirahan sa paligid ng gubat at ayon sa mga ito ay hindi na bago sa kanilang pandinig ang ganitong pangyayari. Ang halimaw na nakalaban ng mga sundalo sa gubat ay kilala ng mga lokal na Vietnamese at matagal na umano itong naninirahan sa gubat. Ito ay tinatawag nilang Batutut o Jit Unguyrung o Jungle People sa Ingles. Nang marinig ng mga Amerikano ang deskripsyon ng mga lokal sa halimaw ay mabilis nilang naisip ang kahalintulad nito sa kanilang bansa, ang Bigfoot. Dahil nakarating din ang kwentong ito sa Amerika ay unti-unting nabuksan ang usap-usapan tungkol sa mga Bigfoot sighting sa bansa. Ngunit kahit sinabi na ng mga eksperto na hindi makatotohanan ang mga kwento tungkol sa Bigfoot ng North America, ang mga pinapakitang ebidensya ng mga tao ay unti-unting lumilitaw. Sa kabilang banda, sa kampo naman ng Amerikanong sundalo sa South Vietnam ay pinag-uusapan nila ang pagkakaiba ng Bigfoot sa Amerika at ng Batutot o Rock Apes ng Vietnam kung tawagin nila. Ang Bigfoot sa Amerika ay isang klase ng malaking anyong unggoy na may taas na 7 feet. Mahiyain ito sa tao at mailap. Ngunit ang Rock Apes naman ay kabaliktaran nito. Agresibo ang mga ito lalo na kung makakakita sila ng mga tao sa paligid ng kanilang teritoryo. Ang Bigfoot ay kadalasang gumagala sa paligid ng gubat ng mag-isa, pero ang Rock Apes naman ay umiikot sa gubat ng sama-sama. Kadalasang nasa 2 hanggang 4 na miyembro bawat grupo kung sila ay maglibot. Ang pagkakahalintulad lamang ng dalawang ito ay parehong aktibo ang mga ito sa gabi o dapit hapon kung saan mas nakakagalaw sila ng malaya sa dilim. Tinatawag naman ng mga Amerikano na Rock Apes ang Batutut dahil sa minsang nakasalubong nila muli ang mga ito sa gitna ng bakbakan at gumaganti ang mga ito sa pamamagitan ng paghahagis ng mga malalaking bato pabalik sa kanila. Hindi na bago ang ganitong pangyayari sa magkabilang kampo ng North at South dahil sa buong taon ng giyera ay ilang beses nilang nakasalubong ang mga Rock Apes sa laban. Ayon sa ilang eksperto ay maaaring orangutan lamang ang kanilang nakita at nakakalaban. Maaaring tama nga ito dahil pasok ang deskripsyon ng Rock Apes sa itsura at figura ng orangutan. Ngunit matagal nang nag-extinct ang mga orangutan sa kagubatan ng Vietnam. Nang tumagal pa ay masusing inalam ng mga Amerikano kung saan madalas makikita ang mga Rock Apes. Nakita nila ang isang burol na may masukal na gubat sa paligid nito at ito ang pinaghihinalaang tirahan ng mga halimaw kaya tinawag nilang lugar na Monkey Hill. Iniwasan ng mga sundalo ang parteng iyon ng gubat. Malayo ito sa mga tao at puno ng matataas na halaman, kaya't hindi na sinubukang pasukin ng mga sundalo ang lugar. Pero hindi rito nagtatapos ang mga kwento tungkol sa Rock Apes ng Vietnam. May isa pa ding pangyayari na minsang namamahinga ang miyembro ng 101st Airborne sa gitna ng gubat kung saan sila nagkampo ay namataan nila ang isang grupo ng Rock Apes na dumaan sa gilid ng gubat patungo sa Nui Mo Tao kung saan ginanap ang Battle of Po Loc. Dahil sa pag-aakala ng mga sundalo na grupo ng Vietcong ang kanilang nakita ay sinundan nila ang mga ito. At nang malapit na pumasok sa masukal na parte ng gubat ay pinaulanan nila ito ng mga bala. Mabilis na kumilos ang mga Rock Apes at nagtago sa malalaking puno at matataas na halaman. Nang mawala ang mga ito sa kanilang paningin ay itinigil nila ang pagpapaputok ng baril. Pagkatapos ay mabilis na pinuntahan ng mga sundalo ang pwesto kung saan nagtago ang mga Rock Apes. Ngunit wala silang nakitang katawan o bakas ng mga ito. Maraming kwento pa ang lumabas matapos ang giyera tungkol sa mga kakaibang karanasan ng mga sundalo sa mga kakaibang halimaw na naninirahan sa gubat ng Vietnam.
Sinubukan mang alamin ng mga scientist kung totoo ang mga kwentong ito matapos ang gyera, ay wala silang makuhang konkretong ebidensya na magpapatunay na totoo nga ang mga rock apes. Ang tanging bumubuhay na lamang sa pagkakakilanlan ng mga halimaw na ito ay ang mga report ng mga sundalong personal na nakaranas ng bagsik nito, ang mga lokal na naninirahan sa paligid ng gubat ng Vietnam at ang ilang kwento pa na pinagpasapasan ng ilang henerasyon. Hindi man mapatunayan ay sigurado pa rin ang mga tao na mayroong kakaibang bagay na naninirahan sa loob ng masukal na gubat. Sa uli ay mahirap paniwalaan ng isang istorya, lalo na kung kulang na kulang ito sa mga ebidensya. Ngunit magiging kapani-paniwala ito kung maraming tao ang magbabahagi ng kaparehong kwento tungkol sa isang bagay. Iba-iba man ang karanasan ay iisang istorya lamang ang kanilang pinatutunguhan. Nasa tao na lamang ito kung paniniwalaan nila ang kwento o hindi. Lagi tayong maging mabusisi sa mga impormasyon. Hindi naman masamang maniwala, pero dapat ay lagi itong base sa buong kwento at katotohanan. At hindi isang kapiranggot na impormasyon lamang na may halo pang kasinungalingan.